Hi mga bata! Tara, samahan ninyo akong matuto kasama si Teacher Aika, your online teacher. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for more videos. Thank you! Matatag Curriculum, Filipino, Grade 2, Quarter 1, Lesson 1, Day 1. Ang ating paksa ngayong araw ay tungkol sa mga tunog ng alpabetong Filipino. M, S, A, I, at O. Muli, ako si Teacher Aika, ang inyong online teacher. Simulan na natin. Kasanayang pampagkatuto. Natutukoy ang tunog ng alpabetong Filipino. M, S, A, I, at O. Nabibigkas ang mga tunog ng patinig at katinig. Natutukoy ang mga salitang magkakatugma, 1 hanggang 2 pantig. Natutukoy ang mga tunog na bumubuo sa salitang patinig at katinig. Natutukoy ang mga salitang madalas gamitin o high-frequency words. Nagagamit ang mga salita na high-frequency tungkol sa A. Sarili at B. Pamilya. Mga layunin. 1. Natutukoy ang tunog ng alpabetong Filipino. M, S, A, I, at O. 2. Nabibigkas ang mga tunog ng patinig at katinig. M, S, A, I, at O. 3. Natutukoy ang mga salitang magkakatugma, 1 hanggang 2 pantig. 4. Natutukoy ang mga tunog ng patinig at katinig na bumubuo sa salita. 5. Natutukoy ang mga salitang madalas gamitin o high-frequency words. 6. Nagagamit ang mga salita na high-frequency tungkol sa sarili at pamilya. Bago natin simulan ang ating aralin, tayo ay umawit. Kung ikaw ay masaya, sabayan ang inyong guro. Ano ang inyong nararamdaman sa araw na ito? Buuin ninyo ang pahayag na, ako ay patlang. Halimbawang sagot, ako ay masigla. Sa araw na ito, pag-aralan natin ang mga tunog ng mga letrang M, S, A, I, at O. M, medyas. S, suklay. Aklat. I, ilaw. O, orasan. Tingnan ang inyong katabi sa kanan. Tanungin kung ano ang gamit na dala niya o paborito niya na nagsisimula
sa mga letrang M, S, A, I at O. Pumili ng isa sa mga salitang madalas na nababanggit upang ilarawan o ipakilala ang inyong sarili o pamilya. Halimbawa, suklay. Madalas manghiram ng suklay ang ate kay nanay. Ngayong araw, may babasahin at tatalakayin tayong tula. Pakinggan at unawain itong mabuti. Bago yon, talakayin muna natin ang ilang salita mula sa tula o high frequency words. Piliin ang letra ng larawang tinutukoy ng mga salita sa bilang 1 hanggang 3. Una, magalang. Ang sagot, B. Pangalawa, masipag. Ang sagot, C. Pangatlo, mahusay. Ang sagot, A. Gamitin ang mga salita sa pangungusap. Si Ana ay magalang sa kanyang guro. Masipag si Carlo sa pagtulong sa kanyang nanay. Mahusay gumuhit si Liza ng mga larawan. Bigkasin natin ang tunog ng sumusunod na letra at ang mga salitang nakatala. M. Magalang. Masipag. Masinop. S. Sinta. Saka. Sa. Siya. Angkan. Ay. Ang. At. Ay. Isa. Inutos. Itlog. Ilaw. Oras. Opo. Oso. Oregano. Sagutin at ibahagi ang sagot sa mga sumusunod na tanong. Saan kayo nakatira? Kaibigan ba ninyo ang inyong mga kapitbahay? Bakit? Ang mga tanong na ito ay may kinalaman sa tulang ating babasahin. Handa na ba kayo? Kung oo ang iyong sagot, simulan na natin. Pagbasa ng tula. Pakinggang mabuti ang tula. Ito ay may pamagat na Sinta. Isinulat ni M.A. Antonio. Sinta ang pangalan niya. Isang batang tunay na masipag at talagang magalang pa. Ang kanila'y kilalang kilala. Sa oras ng pangangailangan, nalalapitan sila. Talagang siya'y batang masipag at talino'y taglay at kilalang magalang. Ang kanilang angkan ay hinahangaang tunay.
isang pagkilala ang sa kanila'y ibinigay, na magalang na iginawad ng kanilang barangay. Mahusay rin siyang magpinta. Sa pagiging mahusay na iyon, siya'y kilalang kilala. Espesyal na mga bulaklak sa hardin ang madalas niyang iginuguhit. Maligayang espesyal na bulaklak ang pangalang ibinigay niya sa obra. Mula sa tulang binasa at pinakinggan, sagutin ang mga tanong. 1. Sino ang batang tinutukoy sa tula? Ang sagot, si Sinta. 2. Ano-ano ang kanyang katangian? Ang sagot, siya ay masipag, magalang at matalino. 3. Saan siya mahusay? Ang sagot, mahusay siya sa pagpipinta. 4. Ano-ano ang mga salitang may salungguhit sa tula? Ano-ano ang mga salitang may salungguhit sa tula? Ang sagot, isang, magalang, angkan, oras. Talagang, siya'y masipag. Magpinta, mahusay, magalang. 5. Bakit kaya ito may salungguhit? Ang sagot, upang bigyang diin ang mga mahahalagang salita sa tula. Ito ay ang mga salitang nagpapakita ng katangian, kakayahan at pagkakakilanlan ni Sinta. 6. Ilang ulit nabanggit ang mga sumusunod na salita? A. Mahusay. 2. B. Magalang. 3. C. Kilalang kilala. 2. D. Isang. 2. E. Masipag. 2. Bulaklak. 1. G. Niya. 2. H. Angkan. 2. 7. Isa-isahin ang mga salitang nagsisimula sa mga letrang M. Masipag, magalang, mahusay, magpinta, maligayang. S. Sinta, siyay, sa, spesyal o espesyal. A. Angkan, ang, ay. Isang, iginawad, ibinigay. At O. Oras, obra. Basahin ng malinaw at tama ang mga salitang ibinigay ninyo na nagsisimula sa mga letrang M, S, A, I at O. Bigyang diin ang tamang pagbigkas, lalo na kung ito ay nagsisimula sa katinig o patinig. Basahin natin ang mga salita. Masipag, magalang, mahusay, magpinta, maligaya. Lahat ng ito ay nagsisimula sa letrang M na may tunog na Sinta, siyay, sa, special o espesyal. Lahat ng ito ay nagsisimula sa letrang S na may tunog na S. Angkan, ang, ay. Lahat ng ito ay nagsisimula sa letrang A
na may tunog na a, a, a. Isang iginawad, ibinigay. Lahat ng ito ay nagsisimula sa letrang I na may tunog na I, I, I. Oras, obra. At ito naman ay mga salitang nagsisimula sa letrang O na may tunog na O, O, O. Mga tanong, ano-ano ang mga patinig? Ang sagot, A, E, I, O, U. Ulitin natin. A, E, I, O, U. Ano-ano naman ang mga katinig? Ang sagot, B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, and Z. Gawain bilang isa. Pumalakpak ng isang beses kapag ang salitang binanggit ay nagsisimula sa patinig at 2 palakpak naman kapag katinig. 1. Angkan. Ang sagot, 2. Sila. Ang sagot, 3. Obra. Ang sagot, 4. Masipag. Ang sagot, 5. Iyon. Ang sagot, gawain bilang 2. Basahin ng malakas ang mga salita sa bawat bilang. 1. Sinta, pinta. 2. Tunay, taglay. 3. Bigay, bagay. Ano ang inyong napansin sa mga salita sa bawat bilang? Ang sagot, ang mga salita sa bawat bilang ay may parehong tunog sa hulihan. Kailan sinasabing magkatugma ang mga salita? Ang sagot, sinasabing magkatugma ang mga salita kapag pareho o halos pareho ang tunog ng mga ito sa hulihan. Gawain bilang 3. Tumayo kapag ang magkapares na salitang binanggit ko ay magkatugma at manatiling nakaupo kung hindi. 1. Masa, pasa. Ang sagot, nakatayo. 2. Sako, pako. Ang sagot, nakatayo. 3. Abo, apo. Ang sagot, nakaupo. 4. Ipit, sukbit. Ang sagot, nakaupo. 5. Oso, uso. Ang sagot, nakatayo. 6.
Dagdagan pa natin ang inyong kaalaman. Sa inyong sagutang papel, isulat ang letrang bubuo sa tawag o pangalan ng mga nasa larawan. Tingnang mabuti ang bawat larawan. 1. Ito ay isang pamaypay. Pamaypay. 2. Ito ay isang mesa. Mesa. 3. Ito ay isang bumbilya. Bumbilya. 4. Ito naman ay isang sako. Sako. At 5, ospital. Ospital. Ngayon naman, magbigay ng salitang katugma ng salitang may salungguhit sa bawat pangungusap. Sa pagkakataong ito, pasalita ang pagsagot ng mga mag-aaral. Narito ang mga pangungusap. 1. Paborito ko ang okoy. 2. Malaki ang mesa. 3. Dapat tayong mag-aral. 4. Kulay lila ang aking suklay. 5. Maliit ang itlog ng pugo. Iguhit ang hugis puso kung ang mga salitang magkatambal sa bilang ay magkatugma at iguhit naman ang hugis bituin kung hindi magkatugma. 1. Mapa, sapa. Ang sagot, puso. 2. Sabi, tabo. Ang sagot, bituin. 3. Apo, abo. Ang sagot, puso. 4. Init, banig. Ang sagot, bituin. 5. Oso, boto. Ang sagot, puso. Isulat sa notebook o kwaderno kung ano ang katangian mo na kapareho ng kay Sinta. Ipahayag o sabihin ito sa klase. Halimbawa, pareho kaming mahusay ni Sinta sa pagpipinta. Dumako na tayo sa pagtataya. A. Panuto. Lagyan ng check kung ang dalawang salita sa bawat bilang ay magkatugma at asterisk naman kung hindi. 1. Mata, pata. Ang sagot, check. 2. Saba, kaba. Ang sagot, check. 3. Aba, abo. Ang sagot, asterisk. 4. Opo, datu. Ang sagot, asterisk. 5. Ibon, ipon. Ang sagot, check. B. Panuto. Lagyan ng P sa patlang kung ang salita ay nagsisimula sa patinig at K naman kung nagsisimula sa katinig. 6. A. Anak. Ang sagot, P. Patinig. 7. Mahusay. Ang sagot, K. Katinig.
8. Sabon. Sabon. Ang sagot, K. Katinig. 9. Ibon. Ang sagot, P. Patinig. 10. Oras. Ang sagot, P. Patinig. Ngayon naman, narito ang inyong dagdag gawain. Magtanong sa mga magulang o guardian kung ano-ano ang katangian ng inyong pamilya. Ang hindi nabanggit sa talakayan. Maglista ng 5 na nagsisimula alinman sa mga letrang M, S, A, I, at O. Isulat ito sa inyong kwaderno. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa higit pang educational content. I-click ang bell icon para ma-update ka sa ating mga bagong video. Salamat! Magandang buhay mga bata! Tara, samahan ninyo akong matuto kasama si Teacher Aika, your online teacher. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for more videos. Thank you! Matatag Curriculum, Filipino Grade 2, Quarter 1, Lesson 1, Day 2. Ang ating aralin ngayong araw ay tungkol sa mga tunog ng alpabetong Filipino. B, E, U, T, at K. Muli, ako si Teacher Aika, ang inyong online teacher. Simulan na natin! Mga kasanayang pampagkatuto. Natutukoy ang tunog ng alpabetong Filipino. B, E, U, T, at K. Nabibigkas ang mga tunog ng patinig at katinig. Natutukoy ang mga salitang magkakatugma, 1 hanggang 2 pantig. At natutukoy ang mga tunog na bumubuo sa salitang patinig at katinig. Natutukoy ang mga salitang madalas gamitin o high-frequency words. Nagagamit ang mga salita na high-frequency tungkol sa A, sarili, at B, pamilya. Mga layunin. 1. Natutukoy ang tunog ng alpabetong Filipino, B, E, U, T, at K. 2. Nabibigkas ang mga tunog ng patinig at katinig, B, E, U, T, at K. 3. Natutukoy ang mga salitang magkakatugma, 1 hanggang 2 pantig. 4. Natutukoy ang mga tunog ng patinig at katinig na bumubuo sa salita. 5. Natutukoy ang mga salitang madalas gamitin o high-frequency words. 6. Nagagamit ang mga salita na high-frequency tungkol sa sarili at pamilya. Bago natin simulan ang ating aralin, tayo ay umawit. Magandang araw mga bata! Bago tayo magsimula sa ating aralin, nais ko munang malaman kung kumusta kayo ngayon. Gamit ang emoji, ipakita ninyo ang inyong nararamdaman. Kayo ba ay masaya? Ayos lang? Malungkot? Naiinis o may dinaramdam? O inaantok?
Sa araw na ito, pag-aralan natin ang mga tunog ng mga letrang B, E, U, T, at K. Ano ito? Nais ba ninyo na magkaroon nito? Sino sa inyo ang nakatatanggap na ng ganito? O bakit nais ninyong magkaroon nito? Ibahagi ang iyong sagot sa klase. Ano-ano ang mga katangian ni Sinta? May ganoon ka rin bang katangian? Balikan natin ang tulang Sinta. Basahin natin itong muli. Pagbasa ng tula, pakinggang mabuti ang tula. Ito ay may pamagat na Sinta. Isinulat ni M.A. Antonio. Sinta ang pangalan niya, isang batang tunay na masipag at talagang magalang pa. Ang kanila'y kilalang-kilala. Sa oras ng pangangailangan, nalalapitan sila. Talagang siya'y batang masipag at talino'y taglay at kilalang-kilalang magalang. Ang kanilang angkan ay hinahanga ang tunay. Isang pagkilala ang sa kanila'y ibinigay na magalang na iginawad ng kanilang barangay. Mahusay rin siyang magpinta. Sa pagiging mahusay na iyon, siya'y kilalang kilala. Espesyal na mga bulaklak sa hardin ang madalas niyang iginuguhit. Maligayang espesyal na bulaklak ang pangalang ibinigay niya sa obra. Ano-ano ang salitang ginamit sa tula na nagsisimula sa letrang B, E, U, T, at K? Isa-isahin ang mga salitang taglay ng mga nasabing letra. Bulaklak, batang, espesyal, ubod, talagang, kilala. Sa anong letra nagsisimula ang mga ito? B. Bulaklak. B. Batang. E. Espesyal. U. Ubod. T. Talagang. K. Kilala. Mga salitang nagsisimula sa patinig. E. Espesyal. U. Ubod. Mayroon tayong dalawang salita. Mga salitang nagsisimula sa katinig. B. Bulaklak. B. Batang. T. Talagang. K. Kilala. Apat na salita. Ngayon naman, ilang ulit binanggit sa tula ang mga sumusunod na salita. Bulaklak, 2 ulit. Espesyal, 2 ulit. Ubod, 2 ulit. Talagang, 2 ulit. Kilala, 2 ulit. Bigkasin ang bawat salita. Bigyang diin ang pagbigkas sa bawat tunog ng bawat letra, pantig at bawat salita. Bulaklak,
u l a k l a k bulaklak. Espesyal. E s p e s y a l espesyal. Ubod. U b o d ubod. Talagang. T a l a g a n g talagang. Kilala. K i l a l a kilala. Piliin sa hanay B ang salitang katugma ng mga salita sa hanay A. 1. Bulaklak. Ang sagot, C. Bulak. 2. Ubod. Ang sagot, lugod. 3. Espesyal. Ang sagot, A. Pandesal. 4. Kilala. Ang sagot, pamilya. Basahin natin muli. Bulaklak, bulak. Ubod, lugod. Espesyal, pandesal. Kilala, pamilya. Bakit sinasabing magkatugma ang mga salita? Magbigay ng mga salitang magkatugma na maaaring ginagamit ninyo sa inyong tahanan o naririnig ninyo sa inyong pamilya. Halimbawa, damit, gamit. Gawain bilang isa. Sabihin kung ano ang tinutukoy sa bawat bilang. 1. Tunog B na nangangahulugang tumayo mula sa pagkakahiga. Ang sagot, B. Bangon. B. Bangon. 2. Tunog E na tumutukoy sa umiikot na bahagi ng bentilador. Ang sagot, E. Hélice. E. Hélice. 3. Tunog U na nangangahulugang wala na, tulad sa pagkain. Ang sagot, U. Ubos. U. Ubos. 4. Tunog T na nangangahulugang hindi basa. Ang sagot, T. Tuyo. T. Tuyo. 5. Tunog K na nangangahulugang kinakain kasama ng ulam. Ang sagot, K. Kanin. K. Kanin. Gawain bilang 2. Isulat sa sagutang papel ang M kung ang mga salita sa bawat bilang ay magkatugma at H naman kung hindi magkatugma. 1. Bola, lola. Bola, lola. Ang sagot, M.
magkatugma. 2. Espada, ensalada. Espada, ensalada. Ang sagot, M. Magkatugma. 3. Upuan, usapan. Upuan, usapan. Ang sagot, M. Magkatugma. 4. Tatlo, ubos. Tatlo, ubos. Ang sagot, H. Hindi magkatugma. 5. Kambing, baging. Kambing, baging. Ang sagot, H. Hindi magkatugma. Ngayon naman, humanap ng kapareha. Maaaring katabi sa upuan, magharapan, maglista ng 5 salitang nagsisimula alinman sa mga letrang B, E, U, T at K na hindi pa nababanggit sa talakayan. Maglaan ng sapat na oras sa pagpapagawa nito. Tumawag ng magbabahagi sa klase ng kanilang isinulat. Pumili ng isa sa mga salitang nagsisimula sa letrang B, E, U, T at K na 2 ulit binanggit sa tula upang magpahayag tungkol sa inyong sarili o ang inyong pamilya. Ipahayag o sabihin ito sa klase. Halimbawa, bulaklak ang madalas irigalo ni tatay kay nanay. Para sa ating pagtataya, panuto, maglista ng pangalan ng bagay na madalas ninyong gamitin sa inyong tahanan, batay sa letrang hinihingi sa bawat bilang. Bigyan ito ng katugmang salita. One, B. 2, E. 3, U. 4, T. At 5, K. Maaaring sagot, 1. Baso. 2. Electric fan. 3. Upuan. 4. Telebisyon. 5. Kutsara. Kasama ang mga magulang o guardian, maglista sa inyong kwaderno ng paboritong gawing magkakasama ng inyong pamilya na nagsisimula sa mga letrang B, E, U, K at T. Maaaring lagyan ng drawing o larawan ang mga ito. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa higit pang educational content. I-click ang bell icon para ma-update ka sa ating mga bagong video. Salamat! Magandang buhay mga bata! Tara, samahan ninyo akong matuto kasama si Teacher Aika, your online teacher. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for more videos. Thank you! Matatag Curriculum, Filipino, Grade 2.
Quarter 1, Lesson 1, Day 3. Ang ating aralin ngayong araw ay tungkol sa mga tunog ng alpabetong Filipino. L, Y, N, G, and G. Muli, ako si Teacher Aika, ang inyong online teacher. Simulan na natin! Mga kasanayang pampagkatuto. Natutukoy ang tunog ng alpabetong Filipino. L, Y, N, G, and G. Nabibigkas ang mga tunog ng patinig at katinig. Natutukoy ang mga salitang magkakatugma, 1 hanggang 2 pantig. At natutukoy ang mga tunog na bumubuo sa salitang patinig at katinig. Natutukoy ang mga salitang madalas gamitin o high-frequency words. Nagagamit ang mga salita na high-frequency tungkol sa sarili at pamilya. Mga layunin. 1. Natutukoy ang tunog ng alpabetong Filipino. L, Y, N, G, at NG. 2. Nabibigkas ang mga tunog ng patinig at katinig. 3. Natutukoy ang mga salitang magkakatugma, 1 hanggang 2 pantig. 4. Natutukoy ang mga tunog ng patinig at katinig na bumubuo sa salita. 5. Natutukoy ang mga salitang madalas gamitin o high-frequency words. 6. Nagagamit ang mga salita na high-frequency tungkol sa sarili at pamilya. Bago natin simulan ang ating aralin, tayo ay umawit. Kung ikaw ay masaya. Sabayan ninyo ang inyong guro. Magandang araw mga bata! Bago tayo magsimula sa ating aralin, nais ko munang malaman kung kumusta kayo ngayon. Gamit ang emoji, ipakita ninyo ang inyong nararamdaman. Ikaw ba ay masaya? Ayos lang? Malungkot? Naiinis o may dinaramdam? O inaantok? Sa araw na ito, pag-aralan natin ang mga tunog ng mga letrang L, Y, N, G, at NG. Maaga ba kayong natutulog tuwing linggo ng gabi? Bakit? Bakit madalas ayaw natin sa araw ng Lunes? Ang mga tanong na ito ay may kinalaman sa tulang ating babasahin ngayong araw. Ngayong araw ay may babasahin tayong tula. Pakinggan itong mabuti. Bago ipagpatuloy ang aralin, bigkasin muna natin ang mga sumusunod na salita. Bigyang diin ang tunog sa pagbigkas ng mga letrang L, Y, N, G, ng mga salita sa bawat bilang. 1. Labis. Labis. 2. Yakap. Yakap. 3. Niya. Niya. 4. Ngiti. Ngiti. 5. Ganoon. Ganoon. Ngayon naman, ituro ang mga gamit na nasa loob ng ating silid-aralan na nagsisimula sa tunog ng letrang
y at g. Pagbabasa ng tula. Pakinggang mabuti ang tula at alamin kung bakit Lunes ang paboritong araw ni Yan Yan. Pagbasa ng tula. Pakinggang mabuti ang tula na may pamagat na Ang Lunes ni Yan Yan. Isinulat ni M.A. Antonio. Lunes ang paboritong araw ni Yan Yan. Sa tunog ng relo, masaya niya itong sinisimulan. Dasal ang una niyang ginagawa pagbangon pa lang. Sa kapagbati ng ngiti, yakap at halik sa kanyang mga magulang. Ngiti, yakap at halik din ang pagbati ng ama't ina. Lahat sila'y labis na masaya. Pag-usal ng dasal, sama-samang gawain nila tuwina, kaya pamilya nila'y parating malusog at masaya. Magana sila sa almusal, wagi sa pakiramdam. Kahit simpleng pagkain ang pinagsasaluhan. Ganoon ang kanilang pamilya. Masaya basta sama-sama. Ang linggo nila ay masigla ang umpisa. Ang simula ng Lunes, tinitiyak nilang maganda. Mula sa tulang binasa at pinakinggan, sagutin ang mga tanong. 1. Ano ang paboritong araw ni Yan Yan? Ang sagot, Lunes ang paboritong araw ni Yan Yan. 2. Ano ang ginagawa niya paggising? Ang sagot, siya ay nagdarasal muna pagkatapos ay bumabati ng ngiti, yakap at halik sa kanyang mga magulang. 3. Sino ang kasama niyang kumain ng almusal? Ang sagot, kasama niyang kumain ng almusal ang kanyang pamilya. 4. Bakit paborito ni Yan Yan ang araw na iyon? Ang sagot, paborito niya ang Lunes dahil masaya silang pamilya sa umaga. Nagsasama-sama sa dasal at pagkain, kaya masigla ang umpisa ng kanilang linggo. 5. Ikaw, paborito mo rin ba ang araw na paborito ni Yan Yan? Bakit? Maaaring sagot o halimbawang sagot. Oo, paborito ko rin ang Lunes dahil nagsisimula ang bagong linggo at may pagkakataon akong gumawa ng mga bagong bagay. Muling bigkasin ang mga salita sa ibaba. Bigyang diin ang pagbigkas sa mga tunog ng bawat salita. 1. Labis. 2. Yakap. 3. Niya. 4. Ngiti. At 5. Ganoon. Pumili ng isa sa 5 salita at gamitin ito sa pangungusap. Halimbawa, yakap ko ang aking nanay o tatay sa pagtulog. Ano-ano ang bahagi ng inyong katawan na nagsisimula sa letrang L, N at NANG? Bigkasin ang tunog ng mga unang letra ng bawat salita. Bigkasin ng wasto ang mga pantig ng bawat salita. Labis. Yakap. Niya.
Ganoon. Ngiti. Pantigin ang mga ito. Bilangin kung ilang pantig ang bawat salita. Yakap. 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 Ito ay may dalawang pantig. Labis. 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 Ito ay may dalawang pantig. Niya. 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 Ito ay may dalawang pantig. Ganoon. 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 Ito ay may tatlong pantig. Ngiti. 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 Ito ay may dalawang pantig. Pansinin ang ikalawang salita. Kung minsan, ang akbay o pag-akbay ay katulad din ng yakap o pagyakap na nagpapakita ng maayos o magandang relasyon sa pagitan ng magkakaibigan o magkakapamilya. Ilang pantig ang bumubuo sa salitang akbay? Akbay. 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 Ito ay may dalawang pantig. Ano ang letra o mga letrang bumubuo sa unang pantig ng salitang akbay? Ang sagot, ak. 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 Pansinin ang unang pantig ng salitang akbay. Ak. Ak. May mga salita na ang unang pantig ay may patinig at katinig, gaya ng A at M sa salitang ambulansya, am. Am. Narito ang iba pang halimbawa. 1. Ambulansya. Am. 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 2. Embutido. M. 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 3. Ensaymada. N. 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 4. Amigo. Am. 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 5. Anak. An. 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 Six. Aso. As. A plus S. As. 7. Alak. Al. A plus L. Al. 8. Almusal. Al. Al. 9. Araw. R. R. A plus R. 10.
aso, as, as, A plus S. Balikan ang tula, piliin ang dalawang salitang magkakatugma, basahin ng malakas at wasto. Basahin natin. Bati, ngiti. Bati, ngiti. Dasal, usal. Dasal, usal. Lusog, busog. Lusog, busog. Maliban sa mga salitang matatagpuan sa tula, magbigay pa ng salitang binubuo ng dalawang pantig na ginagamit ng inyong pamilya. Bigyan ito ng katugma. Halimbawa, sintas, sopas. Baon, kahon. Gawain bilang isa. Isulat ang pangalan o tawag sa mga larawan. Tukuyin kung patinig o patinig-katinig ang bumubuo sa unang pantig ng mga nasa larawan. Unang larawan, eroplano. Unang pantig, E. Uri ng pantig, patinig. Pangalawang larawan, silya. Unang pantig, C. Uri ng pantig, patinig-katinig. Pangatlong larawan, monumento. Unang pantig, mo. Uri ng pantig, patinig-katinig. Pang-apat na larawan, imbudo. Unang patinig, im. Uri ng pantig, patinig-katinig. Panglimang larawan, ilaw. Unang pantig, i. Uri ng pantig, patinig. Gawain bilang dalawa. Isulat ang pangalan at bigkasin ang mga bahagi ng katawan na tinutukoy sa bawat larawan. One. Ito ay leeg. Leeg. 2. Yoyo. Yoyo. 3. Niyog. Niyog. 4. Gitara. Gitara. 5. Ngipin. Ngipin. 6. Balikan ang tula. Kumuha o kumopya ng mga salitang nagsisimula sa letrang L, Y, NG at NANG. Sagutan ang mga sumusunod. Isulat ang pangalan o tawag sa bahagi ng inyong katawan o miyembro ng pamilya na nagsisimula sa letrang 1. L 2. Y 3. N 4. G 5. NG o NANG. One, L, leeg. 2, Y,
yaya. 3, N, nanay. 4, G, gilagid. 5, nang, ngipin. Isulat sa sagutang papel ang mga ginagawa ng pamilya ni Yan-Yan na binanggit ng 2 beses o higit pa na ginagawa rin ng inyong pamilya. Halimbawa, humahalik sa mga magulang paggising sa umaga. Dumako na tayo sa pagtataya. Iguhit ang nakangiting muka kung ang mga salitang magkatambal sa bilang ay magkatugma at iguhit naman ang malungkot na muka kung hindi magkatugma. One, Yan-Yan, yaman. Ang sagot, masayang muka. 2, Lunes, linggo. Ang sagot, malungkot na mukha. 3, yakap, yabag. Ang sagot, malungkot na mukha. 4, halik, balik. Ang sagot, masayang mukha. 5, almusal, hapunan. Ang sagot, malungkot na mukha. Bigkasin ang unang pantig ng salita sa bawat bilang. Tukuyin kung ang unang pantig ng salita ay binubuo ng patinig o P o patinig-katinig o PK. Isulat ang sagot sa sagutang papel. 6, embudo. Ang sagot, MPK. 7, isda. Ang sagot is PK. 8, aklat. Ang sagot, ak, PK. 9, ilong. Ang sagot, EP. 10, eskimo. Ang sagot, S, PK. Para naman sa iyong karagdagang gawain, kasama ang mga magulang o guardian, maglista sa inyong kwaderno ng 5 salita na ang unang pantig ay binubuo ng patinig-katinig. Maraming salamat sa panonood! Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa higit pang educational content. I-click ang bell icon para ma-update ka sa ating mga bagong video. Salamat! Magandang buhay mga bata! Tara, samahan ninyo akong matuto kasama si Teacher Aika, your online teacher. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for more videos. Thank you! Matatag Curriculum, Filipino, Grade 2, Quarter 1, Lesson 1, Day 4. Ang ating aralin ngayong araw ay tungkol sa mga tunog ng alpabetong Filipino. P, R, D, H, W. Muli, ako si Teacher Aika, ang inyong online teacher. Simulan na natin.
Kasanayang pampagkatuto. Natutukoy ang tunog ng alpabetong Filipino. P, R, D, H, W. Nabibigkas ang mga tunog ng patinig at katinig. Natutukoy ang mga salitang magkakatugma, 1 hanggang 2 pantig. Natutukoy ang mga tunog na bumubuo sa salitang patinig at katinig. Natutukoy ang mga salitang madalas gamitin o high-frequency words. Nagagamit ang mga salita na high-frequency tungkol sa sarili, pamilya. Mga layunin. 1. Natutukoy ang tunog ng alpabetong Filipino, P, R, D, H at W. 2. Nabibigkas ang mga tunog ng patinig at katinig, P, R, D, H, W. 3. Natutukoy ang mga salitang magkakatugma, 1 hanggang 2 pantig. 4. Natutukoy ang mga tunog ng patinig at katinig na bumubuo sa salita. 5. Natutukoy ang mga salitang madalas gamitin o high-frequency words. At 6. Nagagamit ang mga salita na high-frequency tungkol sa sarili at pamilya. Bago natin simulan ang ating aralin, tayo ay umawit. Sabayan ninyo ang inyong guro. Magandang araw mga bata! Bago tayo magsimula sa ating aralin, nais ko munang malaman kung kumusta kayo ngayon. Gamit ang emoji, ipakita ninyo ang inyong nararamdaman. Ikaw ba ay masaya? Ayos lang? Malungkot? Naiinis o may dinaramdam? O inaantok? Ibahagi ang iyong sagot sa klase. Sa araw na ito, pag-aaralan natin ang mga tunog ng mga letrang P, R, D, H, at W. Tingnan natin ang larawan. Sino ang naaalala nyo sa larawang ito? Ano ang ginagawa ng mag-anak? Kumakain din ba kayo ng sabay-sabay sa inyong pamilya? Ano ang paboritong araw ni Yanyan? Paano sinisimulan ni Yanyan ang araw na kanyang paborito? Ang mga tanong na ito ay may kinalaman sa ating aralin ngayong araw. Balikan natin ang tulang, ang Lunes ni Yanyan. Pagbasa ng tula. Pakinggang mabuti ang tula na may pamagat na Ang Lunes ni Yanyan. Isinulat ni M.A. Antonio. Lunes ang paboritong araw ni Yanyan. Sa tunog ng relo, masaya niya itong sinisimulan. Dasal ang una niyang ginagawa pagbangon pa lang. Sa kapagbati ng ngiti, yakap at halik sa kanyang mga magulang. Ngiti, yakap at halik din ang pagbati ng ama't ina. Lahat sila'y labis na masaya.
Pag-usal ng dasal, sama-samang gawain nila tuwina, kaya pamilya nila'y parating malusog at masaya. Magana sila sa almusal, wagi sa pakiramdam. Kahit simpleng pagkain ang pinagsasaluhan. Ganoon ang kanilang pamilya. Masaya basta sama-sama. Ang linggo nila ay masigla ang umpisa. Ang simula ng Lunes, tinitiyak nilang maganda. Sagutin natin ang mga tanong. Una, ano-ano ang salitang ginamit sa tula na nagsisimula sa letrang P, R, D, H at W? Sagot, P, pagbati. R, relo. D, dasal. H, halik. At W, wagi. Pangalawa, ilang ulit na banggit ang mga ito sa tula? 1. Paborito. 2 ulit. 2. Relo. 1 ulit. 3. Dasal. 2 ulit. 4. Halik. 2 ulit. 5. Wagi. 2 ulit. Ngayon naman, pumili ng isa sa 5 salitang binanggit ng 2 ulit. Gamitin ito sa pangungusap. Narito ang halimbawang sagot o pangungusap. Ang paborito kong ulam ay adobo. May relo si tatay sa kanyang kamay. Lagi kaming may dasal bago matulog. Nagbigay ng halik si nanay kay bunso. Wagi si Ana sa paligsahan sa pagguhit. Bigkasin isa-isa ang mga salita. Bigyang diin ang tunog ng bawat letra sa bawat salita. Relo. Relo. R, E, L, O. Relo. Dasal. Dasal. D, A, S, A, L. Dasal. Halik. Halik. H, A, L, I, K. Halik. Halik. Wagi. Wagi. W, A, G, I. Wagi. Ama. Ama. A, M, A. Ama. Ama. Magbigay ng mga salitang nagsisimula sa letrang P, R, D, H at W na matatagpuan sa inyong gamit o sa inyong tahanan. Halimbawa, P, panyo. P, panyo. Gawain bilang isa. Ayusin ang mga pantig na nasa kahon upang mabuo ang tinutukoy ng pahayag. Bigkasin ng wasto pagkatapos. One, nanggaling sa kalan na dahilan para maluto ang pagkain. Poy, a.
Ang sagot, apoy, apoy. 2. Tawag sa paglalagay ng kamay o braso sa balikat ng kasama o katabi. Bay-ak, bay-ak. Ang sagot, akbay, akbay. 3. Madalas gawin kapag may hawak na mikropono. Wit-a, wit-a. Ang sagot, awit, awit. 4. Ginagawa kapag pupunta sa taas at gagamitin ang hagdan. Yat-ak, yat-ak. Ang sagot, akyat, akyat. 5. Ipinakikita ng relo. Ipinakikita ng relo. Oras, oras. Ang sagot, oras, oras. Gawain bilang 2. Bigkasing mabuti ang pantig ng bawat salita. Isulat kung patinig o patinig-katinig ang bumubuo sa unang pantig ng salita. 1. Apoy. 2. Akbay. 3. Awit. 4. Akyat. 5. Oras. Gawain bilang 2. 1. Apoy. Apoy. 2 pantig. Patinig. 2. Akbay. Akbay. 2 pantig. Patinig-katinig. 3. Awit. Awit. 2 pantig. Patinig. 4. Akyat. Akyat. 2 pantig. Patinig-katinig. 5. Oras. Oras. 2 pantig. Patinig. A. Maglista ng mga salitang nagsisimula sa mga tunog na P, R, D, H, W na may 2 pantig na makikita sa inyong bahay. Isulat sa kwaderno ang sagot. Maaaring sagot. P. Plato. R. Relo. D. Duyan. H. Hapag. W. Walis. B. Tukuyin ang uri ng letrang bumubuo sa unang pantig ng bawat salita. Isulat sa kwaderno ang sagot. 1. Talon. 2. Ate. 3. Baba. 4. Lakad. 5. Igtad. Sagot. 1. Talon. Unang pantig, ta. Patinig, katinig. 2. Ate. Unang pantig, a. Patinig. 3. Baba. Unang pantig, ba. Patinig, katinig. 4. Lakad. Unang pantig, la. Patinig, katinig. 5. Igtad. Unang pantig, ig. Patinig, katinig. C.
Magtala o maglista ng 3 salita na ang unang pantig ay binubuo ng patinig-katinig. Isulat sa iyong kwaderno. Halimbawang sagot: 1. Bata. Unang pantig, ba. 2. Mesa. Unang pantig, me. 3. Lapis. Unang pantig, la. Magtala o maglista ng 3 salita na ang unang pantig ay binubuo ng patinig-katinig. Halimbawa, 1. Ubas. Unang pantig, ub. 2. Asin. Unang pantig, as. 3. Igat. Unang pantig, ig. Iguhit sa kahon ang paborito mong ginagawa tuwing Lunes ng umaga kasama ang iyong pamilya. Halimbawa, kumakain kasama ang magulang o guardian. Sa inyong sagutang papel, pantigin sa kahon at tukuyin ang uri ng letrang bumubuo sa unang pantig ng mga salita. One, ethnic. 2. Octopus. 3. Oktubre. 4. Oslo. 5. Isla. Sagutan natin. 1. Ethnic. Pantig, ethnic. Bilang, 2. 2. Octopus. Pantig, ok-to-pus. Bilang, 3. 3. Oktubre. Pantig, ok-tub-re. Bilang, 3. 4. Oslo. Pantig, os-lo. Bilang, 2. 5. Isla. Pantig, is-la. Bilang, 2. Kasama ang mga magulang o guardian, maglista sa inyong kwaderno ng 5 salita na ang unang pantig ay binubuo ng patinig-katinig na tumutukoy o tungkol sa paborito ninyong libangan bilang pamilya. Maraming salamat sa panonood! Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa higit pang educational content. I-click ang bell icon para ma-update ka sa ating mga bagong video. Salamat!